understanding, prosperities, difficulties. Your Love My Life Part 2. Last time. They were engaged to be married, but they ran away to experience city life. Almost 6 months of happiness. Elena became pregnant, but suddenly Luis went away, leaving a letter for Elena to come back to her parents, because he will not come back anymore. Nagulat si Aling Sanang at Mang Tomas nang makita ang kanilang anak. Inay! Niyakap ni Elena ang kanyang ina sabay ang paghingi ng patawad. Patawarin po ninyo ako, sabi ni Elena na humahagulhol ng iyak. Si Aling Sanang ay hindi nakapagsalita, ngunit niyakap din niya si Elena. Nagkatinginan si Aling Sanang at Mang Luis, na bigla sila na makita ang buntis nilang anak. Nasaan si Luis? Tanong ni Mang Tomas sa kanyang anak. Nag-iisa lang ho ako. Hindi ko ho alam kung nasaan siya. Iniwan po ako ni Luis, sagot ni Elena sa kanyang ama habang umiiyak. Nakita ng mag-asawa kung gaano ang paghihirap ng loob ng kanilang anak. Si Mang Tomas ay hindi na kumibo, ngunit makita ang pangangalit ng kanyang mga panga. Si Aling Sanang ay nagsalita. Anak, huwag mo munang isipin si Luis. Pagod na pagod ka, kumain ka na ba? Pag-iyak ang sagot ni Elena sa kanyang ina, Inay, mahal na mahal ko si Luis. Ang mga sumusunod na mga araw, hindi malaman ni Aling Sanang at Mang Tomas kung paano aliwin ang kanilang anak. Si Elena ay bihira magsalita. Tahimik lamang itong nakaupo sa tabi ng bintana. Palaging nakatanaw sa malayo at nakikitang palaging umiiyak. Anak, masama sa dinadala mo ang pag-iyak. Wala ka nang magawa sa ginawa ni Luis. Kalimutan mo na siya, hindi kayo para sa isa't isa. Si Aling Sanang ay tumutulo rin ang mga luha. Naaawa siya sa kanyang anak. Inay, hindi ko maintindihan ang ginawa ni Luis. Bakit niya ginawa ito sa akin? Wala akong pagkakamali sa kanya. Sinusunod ko ang lahat niyang kagustuhan. Anak, at niyakap ni Aling Sanang ang kanyang anak. Mahal na mahal ko siya. Ang pag-ibig niya, buhay ko inay. Isang araw, habang nagtatrabaho sa palayan, napag-usapan ni Sanang at Tomas ang kanilang anak na si Elena. Tomas, ano ba ang gagawin natin kay Elena? Natatakot ako na mawala sa kanyang sarili ang ating anak. Hindi ko alam, Sanang. Kung minsan naisip ko na hanapin si Luis. Para ano? Pipilitin siyang pakasalan ang ating anak. Pagkatapos ng lahat ay basta na lamang iniwan niya si Elena. Ibig sabihin, hindi niya iniibig ang ating anak, may galit sa boses ni Aling Sanang. Alam ko, Sanang. Pinagsamantalahan lamang ni Luis ang ating anak. Patawarin ako ng Diyos, Sanang. Huwag na huwag siyang magpakita sa akin at baka mapatay ko siya. Halos tanghali na nang bumalik si Aling Sanang at Mang Tomas sa kanilang bahay. Kapansin-pansin na si Elena ay wala sa bintana. Nang nakapasok na sila sa bahay, nabigla sila sa kanilang nakita. Sumigaw si Aling Sanang. Elena! Nakita ng mag-asawa na si Elena ay nakatimbuwang sa sahig. Sa isang kamay ay hawak nito ang larawan ni Luis, at sa kabila namang kamay, hawak nito ang isang bote ng lason na walang laman. Dito nagtapos ang part 2 ng ating kwento, Pag-ibig mo'y buhay ko. Abangan po ang susunod kong upload sa last part ng kwentong ito. Sana nagustuhan po ninyo ang kwento at kung maari, paki-subscribe po, like and share. God bless.